Bigat at maskulado ang katawan ng aso na to na nakadagdag takot sa sinumang makakakita rito. Ito ay ginagamit rin bilang guard dog para magbantay ng sakahan o di kaya ay mangaso ng wild animals. Mabagsik ang kanilang ugali, lalo na kung ikaw ay bago sa kanyang paningin. Baka mas piliin mo pang huwag na lang gumalaw pag nilapitan ka ng aso na to. Malakas ang kanilang bite force na may record na 305 pounds per square inch. Hindi rin nila basta-basta binibitawan ang anuman o sinumang napili nilang kagatin, lalo na kung ito ay hindi na-train ng maayos. Don't judge an American Bulldog by its cover dahil sa kapila ng nakakatakot na anyo nito, friendly at loyal ito sa kanyang amo. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Number 9. Bandog. Ang aso na to ay kilala dahil sa matitibay at malakas na pangangatawan. Ito rin ay kilala sa pagiging alerto, matapang at walang takot sa kanilang makakalaban. Kaya naman madalas itong alagaan bilang guard dog. Ang mga bandog ay silent but deadly protector at hindi ito basta-bastang tumatahol sa sinumang pumapasok sa kanilang teritoryo. Sa halip, kaagad nila itong sasakmalin gamit ang kanilang 730 PSI bite force. Hindi rin ito dapat hayaang maiwan malapit sa mga bata kung ayaw mong may mangyaring aksidente. Kaya naman hindi hinihikayat ang mga first-time owner na mag-alaga ng bandog dahil sa simpleng pagtapik mo lang raw rito ay maaaring magbigay na sayo ng panganib. Kung meron kang bandog, ipakita mo rito na ikaw ang kanyang master. Dahil kung hindi, baka atakihin ka nito. Kung magkataon, baka ikaw pa ang maging aso at ang bandog ang iyong amo. Number 8. Neapolitan Mastiff. Sa laki ng aso na to, minsan na itong ginamit bilang gladiator dog. May bigat ito na 200 pounds. In fact, kaya nga nitong tumalon sa taas na 6 feet. Ipinagbabawal sa ibang bansa ang pag-aalaga nito dahil bukod sa malakas, mahirap pa itong kontrolin. Bukod pa dyan, ang mga Neapolitan Mastiff ay mayroong 552 PSI bite force kaya mahalagang huwag kang makakagat nito. Agresibo din ito sa sino mang hindi nito kilala. Talaga namang napakabangis ng aso na to, ngunit magugulat ka sa kung gaano ito kaamo sa kanilang owner. Kung mapapalaki at madidisiplina ng mabuti, mas cute pa ito sa ilang fur babies. Handa rin itong ibuwis ang kanilang buhay upang protektahan ang kanilang amo. Number 7. Wolf Dog. Sa kanilang pangalan pa lang ay siguradong pamatay na ang aso na to. Kombinasyon kasi ito ng domesticated dog at ng wolf. Dahil sa unpredictable ang pag-uugali ng wolf dog, ipinagbabawal itong alagaan sa ibang bansa. Maaari din itong umatake ng tao, lalo na ang maliliit na bata sa pag-aakalang ito ang kanilang pagkain. Nasa dugo nila ang pagiging wild animals, kaya meron itong lakas na sumisira ng cage at bakod at humukay ng malalim na tunnel sa ilalim ng lupa. Mahirap itong turuan, di gaya ng ibang breed ng aso dahil mas nananaig ang kanilang pagiging lobo. Delikado rin itong itabi sa mga bata. Dahil dyan, kasali ito sa ating list ng mga ipinagbabawal na breed ng aso. Number 6. Borbol. Tulad nyo, ngayon ko lang din nalaman na may ganitong uri pala ng aso. Mahirap na nga i-pronounce, mahirap pang i-spelling. Ang Borbol ay nagmula pa sa South Africa at kilala sa galing manghuli ng baboon at leopard. Ang ganitong breed ay talagang napakatapang at walang kinatatakutan, mapatao man o kahit anong uri ng predator. Dahil sa lakas ng bite force nito na umaabot ng 800 PSI, siguradong mababali ang buto ng sino mong makakagat nito. Sa kabila ng kanilang nakakapanginig na lakas, ang mga Borbol ay masunurin at loyal sa kanilang owner. Kilala din sila bilang territorial dog. Kaya naman hindi ito dapat iniiwang mag-isa sa bakuran. Dahil sa kanilang pag-uugali, maraming bansa sa Europe ang nagbabawal na ipasok ito at considered bilang contraband. Number 5. Dogo Argentino. Ilang beses ko na atang naitampok ang aso na to bilang delikadong breed ng aso.
Ang breeder na si Antonio Nores Martinez ang nagpasimula ng ganitong uri ng aso noong 1928. Ang Dogo Argentino ay matatapang at may maskuladong pangangatawan na para magsadyang ginawa upang makapanghuli ng wild boars at mountain lion. Ito ay may bite force ng 500 PSI na bumagay sa kanilang maskuladong katawan. Kung meron kang Dogo Argentino, dapat mo itong sanayin na maging social animals at sanay lumapit sa tao. Kung hindi, pwede itong lumaki bilang bayolente at mabangis na aso. Kaya kung wala kang sapat na experience bilang dog owner, huwag ka na magsubok pang mag-alaga ng Dogo Argentino. Yan ay dahil sa notorious talaga ang breed ng aso na to at pasok sila sa ating list. Number 4. Presa Canario. Kilala rin ito sa tawag na Canary Mastiff o Canary Dog. Sa laki ng aso na to, kaya nitong tumimbang ng 50 kilos o singbigat ng tao. Noong 2001, naisabalita ang pagkamatay ng 33-year-old na si Diane Whipple dahil sa pag-atake sa kanya ng dalawang presa kanaryo. Dahil sa naitalang kaso ng pagkamatay, mas lalo pang dumami ang bansa na nagbawal sa pag-aalaga nito. Marami ng bansa ang tila ba allergic at nagban na sa aso na to. Kung tutusin, unang pinarami ang presa kanaryo para gawing guard dog dahil sa husay nito sa pagbabantay. Sobra kasi nitong tapang kaya maaasahan itong security guard. Kung mapapalaki ng tama na mabait sa tao, mahugulat ka na ang presa kanaryo din pala ay sing-amo ng mga askal. Number 3. Villa Brasileiro. Isa ito sa pinaka-rare o bihirang makita ng breed na aso sa mundo. Matalino itong aso at madaling turuan ng tricks. Kaya naman madalas itong sinasali sa dog show competition. Meron itong malakas na pangamoy kaya madalas sa kanila ay gamitin bilang tracker o tigahanap ng nakatakas na kriminal. Una itong pinarami sa Brazil noong 18th century para tugisin ang mga slaves o alipin na sinubukan tumakas sa pagkakakulong. Pag inabot ka ng Villa Brasileiro, siguradong huli ka at sasagpangin ka nito. Malaki itong aso at mahirap kontrolin ng amo, kaya pinagbabawal ito sa ilang syudad sa United States at United Kingdom dahil sa banta sa seguridad. Kaya kung meron kang aso gaya nito, alam mo dapat ang responsibilidad mo bilang owner. Number 2. Tosa Inu. Ang ganitong breed ng aso ay nagmula sa Japan at bumibigat ng 130 hanggang 200 pounds. Ang kanilang malaki at malakas na katawan ay ginagamit para sa dog fighting na uso sa Japan. Ang kanilang lakas ng kagat ay umaabot ng 556 PSI na ginagamit nila para makipaglaban. Hindi gaya ng ibang aso sa ating list, hindi ito maingay at bihira mong maririnig na kumakahol. Siguradong hindi ito malilista sa noisy. Ang Tosa Inu ay may likas na tapang at walang takot na umatake. Kaya naman ang kanilang presensya ay talagang nakakapangilabot. Kahit pa inilalarawan ito bilang tahimik at kalmado, sobrang delikado pa rin ang aso na to dahil sa ugali nilang umatake kahit na walang dahilan. Dahil dyan, illegal ang pag-aalaga ng aso na to sa maraming bansa. Number 1 sa ating list ay ang American Pit Bull Terrier. Sa ating list, ito ang breed na may pinakamaraming nag-aalaga. Pero, ang hindi nila alam, ito ang breed ng aso na pinaka-pinagbabawal sa maraming bansa. Ayon sa Guinness World Record, ang American Pit Bull ang may titulo bilang most banned dog breed. Kung plano mong mag-alaga ng aso na to, siguraduhin mong walang bata sa inyong lugar